Sorry po, pasensya na po ah. Si si Senator Tolentino po kasi yung may akda ng batas na yan sa West Philippine Sea. Kaya hindi pwede yung sinasabi ni Marcoleta na walang EEC at walang mapa. Ito po, pakinggan na lang po natin si dating Senador Tolentino. Total, pares naman silang senador eh. Kasi usapin po yan nung nakarang araw. Nagdebate dahil sa totoo lang, tama rin po yung ilang mga senador eh. Ang issue yata pinagdedebate yan ay yung support kay Tariela. So parang yung act ng ginawa ng panalait po ng Chinese Embassy sa mga official natin, kasama si Commodore Tariela, yun ang pinag-uusapan. Pero bago raw yun solusyonan, aprobahan yung resolusyon, pag-usapan daw muna ang maritime boundary ng Pilipinas. Nako, ang tagal hong inubos ho doon. O kaya masasabi natin, may tamang representation ba ang Chinese Embassy sa Philippine Senate? Anyway, malaman natin yan dahil kanina pinagdedebatihan, may batas na ho eh. Nabanggit ho eh. May narapat pong banggitin ni Senator Subiri at ang author po ng naturang batas na sa ating linya, Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act. Makakausap natin dating Senador, Attorney Francis Tolentino. Attorney Tolentino, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Magandang umaga po sa Medyo bibilisan ko na lang po ulit ha. Masyadong mabagal kasi. inyo. Ay, magandang umaga po, Ka-Orly. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Wala pa raw kasi sa tayong mapa, kaya hindi na po tayo dapat nakikipagdebate, nakikipagtalo sa China pag may mga insidente ng bullying sa West Philippine Sea. Anong reaksyon niyo po dyan, Senador? Alin pong mapa ang tinatanong? Yung mga boundary natin, mula sa Masinloc, mula hanggang sa tayo, pati yung Kalayaan Group of Island, o Kalayaan Island Group, nandun yung Pag-asa, dapat daw, wala tayong, walang malinaw kung ano yung coordinates nito. Hindi po totoo yun. Misinformation po yun. Meron pong ginawang batas noong 2009. Ito po yung baseline law. Doon po sa baseline law, nagkaroon po ng 101 base points. Ito po yung Republic Act 9522. Ito po yung baseline. Meron pong northernmost point, ito po yung sa Batanes, at meron pong southernmost point, ito po yung sa Tawi-Tawi. Mula po doon, ito pong Republic Act 9522, ito po naging basihan naman, kasama po ito, doon po sa Republic Act 12064, na ako po ang may akda, yung Philippine Maritime Zones Law. Ano po ang laman noon? Ang laman po noon ay kung ano po yung nasasakop ng ating territorial sea, contiguous zone, yung atin pong exclusive economic zone, etc. hanggang doon po sa pinakadulo. Ito na yung continental shelf. Yung po ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin po noon, yun po yung mapa. Yun po yung coordinates. So kung ano po yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ayun po ay panlilim lang na disinformation. Konting research lang pala, no? Makikita itong Republic Act 12064 na sabi niyo sinabit ho ng Pilipinas saan? Sa United Nations po yan, sa Secretariat po din ng UNCLOS. Pero nauna po dyan, yung Republic Act 9522 na sinubmit natin noong March 10, 2009. Ito po yung baseline law. Yung po yung kung saan magsisimula naman yung pagkukompute ng distansya. So maliwanag po dito, halimbawa po, West Philippine Sea, ito po yung napapaloob dun sa ating exclusive economic zone. Papunta po dito sa western portion ng Pilipinas. At maliwanag po dito, yung western side, kasama po yung Bajo de Masinloc, kasama po yung Kalayaan Island Group. At nakalagay po doon sa batas na ginawa po natin, tayo mayakda sa Section 2, ang tawag po dito ay West Philippine Sea. Nung ito'y sinubmit sa UNCLOS, wala po bang pagtutol dito? Wala po bang nagsabi na huwag niyong tanggapin yan dahil under contention yan? At sinabi ng UNCLOS na ibalik niyo muna ito, tintayin natin yung petisyon, yung mga pagsagot sa complaint regarding dito sa Republic Act 12064. May ganun po ba nangyari, Senador? Wala po yan. Dalawa po yun, baka malito po tayo. Ang una pong sinubmit ay yung Republic Act 9522, Okay. yung baseline law, 2009 pa. Ang pangalawa po, ito pong 12064 na nire-reaffirm lang natin yung naging desisyon naman at kinikilala ng international law doon sa arbitral ruling. Nire-enforce lang po natin yan. Okay, so liliwanagin ko po, yun pong, ang pinag-uusapan po dito sa Republic Act 12064 ay maritime zones. Ano-ano po yung maritime zones? Ito po yung nabanggit ko kanina. Ito po yung Para lumilindol ah. territorial sea, yung yung EEZ. napapaloob
Ito po yung contiguous zone, yung hanggang 24 nautical miles, at ito po yung exclusive economic zone. Lahat pong ito, doon sa western portion ng Pilipinas, simula po doon sa territorial sea, sangayon din doon sa ating baseline, ay yun po yung tinatawag nating West Philippine Sea. Meron pong mapa. Meron pong mapa at hindi po totoong hindi alam yung coordinates niya. Ang coordinates po niyan ay yung maritime zones. Alright, mukhang mas mahaba-haba pa sana itong ating dapat palang inilaan dahil gusto kong malaman. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin talaga hindi pa rin maunawaan ng, hindi naman marami, no? Kundi ilan sa atin, yung ano yung territorial, ano yung exclusive economic zone, ano yung continental shelf, na parang sa tingin ng iba, ay atin ito, walang pwedeng umakit, walang pwedeng duman ito. Kanya-kanya para itong definition na senador, ano po? Dapat atin yung maunawaan. Pero pinakapunto po ninyo, kung pag-uusapan wala tayong dapat na ikatuwa, dahil hindi naman sinabi ng arbitral tribunal na, sige, walang visa yung 9-dash line na yan ng China, pero Philippines, hindi sa inyo yan, walang ganon. Wala pong ganoon. At nire-enforce pa ho yung ating karapatan. Ulitin ko po, yung maritime zones natin, sangayon sa 12064, ay nagbibigay sa atin ng legal rights. Yung coordinates po, hindi po nagbibigay ng legal rights yon. Yung coordinates, naglo-locate lang yon. Para nagpa-deliver ka po ng pagkain. Dito Nilolocate lang po saan dadalhin yung sa bahay mo. Pero yung karapatan mo, na umorder ng pagkain, ay nandun po yon. So nagpatibay po sa karapatan natin, yung Republic Act 12064, yung Maritime Zones Law, na atin pong inakda. Hindi ka ba natuksong bumiyahe kahapon sa Senado, di paliwanag, yung ang tagal-tagal, ang tagal ng debate Alam niyo tungkol po, dito. May hinahanap pa sing mapa. Ano pa? 15 taon in the making po itong Maritime Zones Law. Tinapos lang po natin ito. Palagay ko naman po, maunawaan po nila. Ang ayaw lang po natin ay yung disinformation. Ang ayaw lang po natin ay makonfuse. Gaya po siguro, makukonfuse yung iba. So, liliwanagin ko po, ang atin pong karapatan ay nanggaling sa ating mga Maritime Zones Law na nanggaling po sa UNCLOS, sa international law. Yung pangalan pong West Philippine Sea, ayun po ay kategorya na binibigay doon po sa batas. So, kagaya po ng Indonesia, ang Indonesia po ay yung kanila pong exclusive economic zone, pinangalanan nila na North Natuna Sea. Tama. Ang Vietnam naman po, ang pangalan nila ay East Sea. Yun din po yung kanilang exclusive economic zone. Kasama rin po yung Gulf of Tonkin. Sa Taiwan naman po, yung Taiwan Strait. Ganon din po yung kategorya ng West Philippine Sea. Alright, Senator. Maraming salamat sa paglilinaw pong ito. Meron pa akong mga gustong itanong po sa inyo. Siguro, Ay, mahaba. ilaan po natin sa susunod na pagkakataon na mababantala kayo ng mahalaga. Yung mga tanong kung may mapa. Meron po. Ayan po. Yung may akda na mismo excuse me, yung may akda na mismo nagsabi na misinformation yung ginagawa ni Marcoleta. Kaya siya na po. Hindi totoong walang mapa, hindi totoong walang ginawang batas diyan sa ano na yan. Tapos yung gusto ni hindi daw maintindihan ni Marcoleta bakit hindi siya maintindihan. Ganito pagkakasabi ni Marcoleta, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila ako maintindihan? Kayo ba naintindihan niyo si Marcoleta? Siya yung gusto niya yung isla ililipat mo doon sa tabi ng Pilipinas para nasa AEC. Hindi naman yun ang sukatan ng ng yung pinaka-boundary ng mga coordinates nga Yun ang hindi niya alam Pinaghahalo niya kasi yung coordinates tsaka yung pinaka-boundary. May mga baseline yan, may mga shoreline yan. Abogado yan. Matalino yan si Marcoleta. Totoo. Pasensya na po. Hanga ako kay Marcoleta pag nakikipagtalo. Lahat ng kalaban niya sa balitaktakan, hindi manalo sa kanya. Natawa ko nung nagtalo sila ni Kiko Pangilinan Nadidinig si Kiko sa mic na meron bang ganun? Nagtatanong si Kiko do sa sekretary niya yata yun. Meron bang ganun? Paano yung ganun? Mahirap kalabanin si Marcoleta sa totoo lang pag walang alam yung kausap ni Marcoleta. Gagawin lang niyang katawa-tawa at pagmumukain lang niyang mangmang. Kita mo si Kapitan. Tanungin ba naman na anong gagawin mo pag nasusunog yung bahay? Tubig ba ibubuhos mo? Sige yan. Simagot naman si Kapitan. Wala yun. Meron pa po ako ipapakita sa inyo. Pag-iisahin ko na lang lahat. So po, masakit po lalamunan ko. Tapos ang init ng katawan ko. Ang init din ng ng mata. Kasi si Marcoleta, bullshit kasi ito
Ito rin, para kay Amy Marcos naman to. Para malaman nyo kung anong dahilan. Bakit galit na galit si Amy Marcos kay PBBM? Napakasimple lang. Presumption that as the head of the Marcos family, personal and political, As the head of the Marcos family. Ouch! Siya ang panganay, si Amy. Si Bongbong Marcos ang ginawang head. Tsaka, hindi ba naintindihan ni Amy? Halos lahat naman ganyan. Kung sino yung bunso mo lalaki, yun ang gagawin parang, ikaw na ang bahala dyan sa mga ate mo. Ikaw lang yung lalaki, ikaw ang bunso. Yung panganay, gagabay lang dapat yan. Hindi gusto ni Amy Marcos yung ganun. Ang gusto niya, siya lahat siya. Ang problema, kita nyo, nag-breakdown siya. Ganyan ang kinalabasan. Nagpakasama siya ng gusto. professional. We shall always continue to stand for what he stood for. We will always stand for stability, development, justice, and unity and nationalism. Of some presumption. Sa totoo po, paulit-ulit kong pinakikinggan yan. Hindi akong sasawang pakinggan yan. Ang galing. Ang galing. Meron pa po sana, kaya lang masyado na mainit. Mainit na yung lalamunan ko. Tsaka yung katawan ko. Ano nga lang po pala, yung ipapaalala ko lang po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa iboboto nyo. Hindi po kayo sigurado sa mga iboboto nyo na sa susunod na eleksyon. Kasi kita nyo, lumalabas na dito yung mga totoong kulay nila. Sa totoo lang, ako, ang may hinala ko nung dati na si Lito Lapid kasali dyan sa ano na eh. Pero hindi. Si Bong Revilla pa pala kasali. Kaya sabi ko, baka hindi na si Bong Revilla, baka yung mga iba pa dating kasali sa Senado. Alalahanin nyo, hindi lang yun ang senador na namuno sa Pilipinas. Marami. Tsaka, may pahabol lang po ako. Si Sara Duterte, kahit anong pit-pit nyo dyan, hindi aamin. Yung impeachment ni Sara Duterte, bonus na lang yan. Ma-impeach man siya o hindi, huwag po kayong sasama loob pag hindi siya na-impeach. Pag na-impeach siya, okay lang, pasalamat lang tayo. Ako naintindihan ko si PBBM kung bakit ayaw niyang yung impeach. Yan ang dahilan niya. Kasi alam niya, wala rin namang kwenta kahit i-impeach niya eh. Wala namang halaga kasi. Ngayon, kailan ko lang naintindihan, sabi ko, nakakaya pala yung ginawa ni Sara. Kaya siguro ganun yung bintawang salita ni PBBM. Si PBBM pag nagsalita, matalinghaga, parang ama niya. Ang galing. Oo. Si Sandro Marcos, ganun din. Alam mo, sa totoo lang, nakakataba ng puso pag ganyan yung mga leader. Nakakataba talaga ng puso. Makikipagpatayan ako sa leader ko kung ganyan ang leader ko. Pero kung ang leader ko katulad ni Marcoleta, papatayin ko yung leader ko. Para mapasuko nyo si Sara, ito lang sasabihin ko sa inyo. Para mag-breakdown ulit si Sara, ang unang imbestigahan nyo ng Senado, ng Congress, hanggat maaari, si Attorney Zuleika Lopez. Alalahanin nyo, yan ang dahilan kaya nagwala ng gusto si Sara Duterte. Ano kaya, marami yung alam o may ibang itinatago yan sila nila Sara? Ang magandang tanong na lang dito, kung makikita pa ba si Zuleika? Yun ang mahirap
malaman. Malawak ang pera ng Duterte. Pangmatagalan yung pera nila. Kaya lang dahil nandun si Digong sa dahig, mahihirapan sila. Si Zuleika Lopez, minsan nang bumigay, umamin na. Pagkakataon na, bakit pinakawalan pa? Tsaka bakit hininto bigla? Doon pa lang sana maisip nyo. Yun ang taong makakapag